Gusto mo bang magmukhang yayamanin ang finishing ng labas ng iyong pinapatayong bahay? Pero dapat budget-friendly. Paano ba ito ma-achieve? Kung ikay interesado, well, panoorin mo ang videong ito. Hi sa mga bago pa lang dito. Ako nga pala ang iyong Kuya Architect at sa channel na ito ay marami tayong videos all about house design and construction. From foundation, flooring, walls, windows, roofing, at iba pa. May mga videos tayo na makakatulong kung nagpapagawa or nagpaparenovate ka ng bahay. So, i-check nyo na ating channel and of course, please do subscribe para updated ka sa ating mga bagong videos. So, sa ating video ngayon ay pag-uusapan natin ang mga paraan para gumawa ng mga exterior finishings para sa ating walls na hindi nakakabutas sa ating bulsa. Ano-ano nga ba ang iba't ibang materyales at mga techniques na pwedeng gamitin to achieve these beautiful but more affordable finishings? Paano pagmukhaing pangmayaman ng ating bahay nang hindi tayo gumagasta ng malaki? Kumbaga, mas budget friendly. Let's go! Beautiful but affordable exterior house finishings. Una, wall grooves on wood finishings. Now, merong mga exterior sidings na mukhang kahoy or kahoy talaga ang gamitin. May mga synthetic wood materials or wood looking na mga sidings gaya ng Pisum planks na gawa sa simento at yung WPC planks na gawa naman sa plastic. So, ang materials ng mga ito ay mas maganda compare sa paggamit ng natural wood. Hindi kasi sila nabubulok or inaanay at hindi sila madaling masunog. But ang mga panels na ito ay medyo mahal. So, papaano natin ma-achieve yung wooden accent sa ating exterior wall nang hindi tayo mapapagastos ng marami? Well, cement plaster lang plus grinding ay pwede itong ma-achieve. Ito ang tinatawag na concrete or cement groove finish. Bale, after mo magpalitada, ay gagawa ka na or i-grind mo na yung surface para gumawa ng mga grooves. O para kang nag-uukit ng mga straight lines. Again, pwedeng gamitin yung grinder para gumawa ng mga groove lines. Especially kung tuyo na yung inyong plaster. Well, kung malambot pa yung plaster finish, ay pwede kang gumamit ng trowel or yung troweling technique naman para gumawa ng groove lines. Pero meron namang nabibili rin online yung iba't ibang heads ng grooving tools or yung panggawa ng groove lines, no, na mabibili mo online. Kailangan mo lang yung isaksak sa tools para ito na yung hindi ka na mahirapan pang create ng straight line or groove lines nga dito sa ating cement wall. Pero kung mas trip mo yung parang nag-o-overlap na planks ng kahoy pero semento pa rin ang gamit, merong mga scraping tools na tinatawag yung ating mga mason na para yung kanyang profile ay mga overlapping na planks. At ini-scrape na lang sa surface ng malambot pang plaster para isahan lang yung pagganon. So makaka-form na siya ng design na overlapping na parang planks din. So yun yung mga common na paraan para magkaroon ng parang groove lines or kaya naman overlapping na design yung ating concrete na wall. So dahil nga semento, paano natin itong gagawing mukhang kahoy? Well, daan sa pintura. Ito yung paggamit ng mga staining paint para lumikha ng mga parang wood grains na design or haspe para magmukha talagang parang kahoy yung ating finishing. Pwedeng gumamit ng brush or basahan at meron din tayong tinatawag na graining tool. Pwede kayong manood ng tutorial kung paano ito gawin, but kung mag-hire kayo ng pintor, might as well tanungin nyo kung marunong ba siyang gumawa ng haspe or wooden design sa pagpipinta dito sa inyong mga walls. Anyway, magkakaroon tayo ng isang separate video kung paano nga pinturahan yung mga bakal or semento para magmukhang kahoy. Kaya abangan nyo na lang. Pero kung meron ka namang budget, again, pwede mong gamitin yung tinatawag nating Pisum plank or yung mga fiber cement board or hardiplex na korteng plank or mukhang kahoy na ginagamit as decorative siding sa labas ng ating bahay.
May mga haspe na ito, so hindi mo na kailangan ng mga draining tool. Ang kailangan mo lang dito ay pinturahan ito para again magmukhang kahoy. For more details on Pisces planks, pwede mong panoorin ang videong ito. Links on the description and comments below. Next, more affordable wall finishing techniques. If gusto mo ng mga stone-clad na mga finishing, gaya ng mga slate, or di naman kaya gusto mo rin magkaroon ng parang brick na design ang iyong wall, pero namamahalan ka sa mga ito, meron tayong tinatawag na concrete stamping. Ito yung paggamit ng mga stamping tools, usually gawa sa bakal or sa rubber materials. Nilalapat at pinipress ang mga ito, yun yung stamping, sa malambot na palitada para magkaroon ng mga iba't ibang stone pattern sa inyong wall, or mga brick pattern, or iba't iba pang mga stone works. Mas madali itong gawin kaysa magkabit ng mismong mga bato dahil nga mabibigat ito at mga mahal pa ang mga natural stones. So again, gamit ka lang nung stamping tools sa semento para magmukha silang mga stone patterns. Siyempre, para magmukha itong natural stone talaga ay kailangan mo itong pinturahan. Well, marami na sa ating mga pintor ang artistic na, kaya kaya na nilang pinturahan yung mga pattern na yon sa simento para magmukhang natural stone. So, humanap ka lang na magaling na pintor para sa trabahong yon. Kung gusto mong bumili ng mga graining tools para sa paghahaspe ng ating mga simento, paglalagay ng wood design, at yung mga stamping tools naman para gumawa ng mga stoneworks sa ating mga concrete wall, ay maglalagay ako ng link para sa mga tag products na pwede nyong i-click at doon na kayo umorder para hindi na kayo mahirapan. Click nyo na lang ang ating link sa mga tag products dito sa ating description below. Bukod sa walls, ang stamping din ay commonly ginagamit sa ating mga exterior flooring. So, hindi mo na need mag-install pa ng tiles or maglagay ng mga paper blocks. Ang gagawin mo lang ay magbuhos ng palitada sa ating flooring at i-stamp yung mga patterns na yon para magkaroon again ng stone design dito. Mas tipid. For the info sa iba pang mga affordable techniques para sa ating flooring, gaya ng polished concrete, red oxide na flooring, terrazzo na flooring, at iba pang floor finishing materials at techniques na mas mura, pwede nyong panoorin ang video ito. Links on the description and comments below. Next na pagpapaganda, ang paggamit ng GI tubes. Kung gusto mo ng parang modern zen na design ng exterior wall sa iyong bahay, you can incorporate ang paggamit ng mga vertical slats or yung louver design sa ating mga, again, pader. At para mas makamura at mas madaling i-maintain, gumamit lang tayo ng mga GI pipes. Usually, ginagamit dito ay mga 4x2 na mga rectangular tubular na mga GI pipes para gawing vertical slats na design. Pwede mo itong pinturahan ng black, brown, orange, or yung mga shade of wood. At actually, pwede mo itong papintahan sa pintor na marunong again na maghaspe or maglagay ng wooden finish dito sa mga metal tubes na ito. At again, makakamura ka sa paggamit ng GI pipes compare sa ibang material gaya ng WPC, yung mga gawa sa plastic combined with kahoy, kasi medyo pricey yung mga materials na yon. At pag napinturahan yung mga GI pipes ay hindi mo na aalalahanin kung mauulanan or ma-expose ito sa elements at magkalawang, kasi nga again nalagyan na ng paint protection yung pipe na yon at mas madali nang i-maintain compare naman sa natural na kahoy na yung ilalagay. So again, nakakadagdag aesthetic yung paglalagay natin ng mga vertical slats na gamit ang mga GI tubular pipes. So ayun ang ilang mga paraan upang pagandahin ang ating finishing sa labas ng ating bahay. Sa susunod na mga video ay pag-uusapan naman natin kung paano tayo makakamura or yung mga affordable technique sa pagpapaganda ng finishing sa loob naman ng ating mga
bahay. Again, kung interesado kang bumili ng mga graining tools at stamping tools, i-check mo lang ang ating description below para sa link at i-click mo lang doon yung mga tag products natin para hindi ka na mahirapang bumili. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito. Kung meron kayong katanungan or opinion regarding sa ating topic ngayon, isulat lang ito sa ating comments below. And please do leave a like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.